daing nga nasisira lahat ng bahay. Tumakbo na lang kami. Kasi sabi, takbo kayo, ang dagat baka lalaki. Ang lakas sa hangin yung banda na umaga. Yun, lumilipad na yung mga atip. Doon na kami sa ilalim ng lamisa kasi lumilipad na yung yero. Baka matabaan kami. Lakas yung hangin. Nakita ko misis ko, bit-bit yung bata na wala ng ulo, sir. Nakita ko misis ko, tinapon ko yung bata ko, sir, kasi wala na yan, sir. Ito na binira ko, pero yung kamay ko, sir, wala na, pilay na, sir. Iniwan ko na, sir. Siniguro ko na lang asawa ko. Kung hindi ko siya kinuha, sir, sama rin siya sa bata namin. Ang Bagyong Pablo ay may international name na Bofa. Isang salitang Cambodian na ang ibig sabihin ay bulaklak. Disyembre ng taong 2012 nang nanalanta ang bagyong ito sa Mindanao, Visayas at Palawan. Sa kasalukuyan, ito ang pumapangalawa sa listahan ng mga lokal na kalamidad na may pinakamaraming bilang ng iniwang danyos at taong naapektuhan. Batay sa pag-aaral ng impact forecasting, tinagurian itong World's Deadliest Catastrophe for 2012. Ayon sa Emergency Events Database, ang Pilipinas ang nagkaroon ng pinakamaraming bilang ng kalamidad sa buong Asya mula 1980 hanggang 2011. Isang pagsisiyasat mula sa World Bank ang nagsasabing titindi umano ang hagupit ng mga bagyong daraan sa bansa. At kamakailan nga ay nag-iwan ng malaking bakas ang bagyong Yolanda sa Eastern Visayas noong ika-8 ng Nobyembre. Binansagan itong strongest typhoon in the world para sa taong 2013. Kumitil ito ng higit sa 5,000 buhay at nakasira sa higit sa 30 bilyong pisong ari-arian. Bangungot kung maituturing ang storm surge na rumagasa sa silangang Kabisayaan. 7 metro o sintaas ng 2 palapag na bahay ang along lumamon sa mga tahanang nakatayo 1 kilometro mula sa dalampasigan. Isa pa sa malagim na epekto ng natural na kalamidad ay ang pagbaha na minsay nagreresulta sa paglubog ng mga lugar. Nagpapalala pa sa problemang ito ang mga baradong kanal at esterong sanhi ng walang pakundangan nating pagtatapon ng basura. Kung kaya naman itinutulak ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang pagkakaroon ng pambansang ahensyang tututok dito. Dahil malimit tayong nakararanas ng mga unos, nararapat lamang na gumawa tayo ng mga hakbang upang mabawasan ang mga epekto nito. Hindi lamang nakasalalay sa mga konkretong programa ng gobyerno ang katatagan ng ating bayan. Bagkus, ito'y nagsisimula sa kooperasyon ng bawat mamamayan.